Na, Progress na. Sige, mag-pray na po. Lord, we ask your presence, your anointing, your love, your grace, your mercy, inner peace in our hearts, joy, give us strength, sound mind. Salamat daan, Lord, because we believe, Lord God, that you will shower this morning, that we can understand on your word, that we will not only understand, Lord God, but we will apply, Lord, na because of your grace upon us, that you love us, Lord. Gatanggan mo, Lord God, bagong kinabuhi, Lord God, na naagi sa inyong puling. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen. Hey, good morning again sa tanan na naminaw karong buntaga. No, so this will be our continuations of 1 Corinthians chapter 4. And this time, verse 8 na ta. Okay? So, why man in sa verse 8, medyo sarcastic na kaayo mo istorya si Paul dinhi. Okay, nakita man gud niya ang mga taga-Corinthians kay abi nila tanan naa sa ilaha is sa sarili nilang paningkamot because of their achievements, but it's not. It is really a free gift from God. Namura na nila na nakita. Marag, kumbaga, they're boasting about themselves na ilahan yung paningkamot. And that's why si Paul din medyo sarcastic kay siya mo storya sa ilaha. Okay? Maningon siya din sa verse 8. You are already filled. You are already filled. You have already become rich. You have become kings without us. And indeed, I wish that you had become kings so that we also might reign with you. Okay? Yes, kung tanawon siguro nimo physically, no, amudan siya kay sila, material things, tanan siguro, makita gid nimo sa ilaha, tinambalay, or na sila daghang pagkaon, yung butang ilang liste, or silang sanina. They are provided. But kung sa spiritual naman, makita gid ni Paul na naaman ang ilahang kailaman sila sa Ginoo. Pero makita gid ni Paul ba na somehow na ay compromise, somehow kuan lang sila kana ganing lukewarm, may ano ba. So naagi nakita si Paul sa ilaha na kailangan pud niya this time no correct. But dinhi nakita ni Paul na taga Corinthians na mga Corinto kay mura ni siya parihas sa church sa Laodicea. Kung basahon nimo ang Revelation 3 verse 17, kay gi kuan man ni Paul dire murag parehas gid sila sa sa church sa Laodicea. Revelations 3:17 ingon dire nagaingon kamo nga dato kamo nga gipanalingan langinan kamo og wala nay nagkulang kaninyo apan wala kamo masayod nga makaluluoy gayud kamo tungod kay kabus kamo diya sa pagtuo buta sa kamatuoran ug hubo atubangan sa Dios. So halos same gid sila no, sa church sa Laodicea. And mo gid ni ang condition sa mga Corinthians church. Wretch, miserable ang kinabuhi, poor in spirit, blind, and naked. So di ba kung mo say naked, if you are really the bride of Christ, no, naagid ang purity, ang holiness, at gi-describe gid sa ila din ni na tayo ra jud kaayo sa tinuod ni kaning mga Corinthians kaya giingon si Paul diri murag kuan mura para sila sa church dinhi ba sa Laodicea, but they like ang mga Laodicea nagtuo pod sila nadato sila abagtansya sila na kumpleto gid sa ila pod no murag wala na sila kailangan pa naa na sa ilaha
Muna si Paul, grabe ka sarcastic. So, ningon yun siya na, you think you are filled? You think you're rich? You think that you become kings? You think you're advanced spiritually beyond as an apostle? Kaya ganing, kabalo mo si sarcastic, maragog somehow kanang naa kay mga friends or family na makita nimo sila kailangan jud ni ba maabrihan jud ang ilang mga mata ba, no, na ganing kung the way of kanang pag-express nimo sa ilaha mo storya kay kanang ganing sarcastic kay pagka tinuod jud na gwapo ka, nakaani may nga nago tinuod jud na bright ka. So mga nga mga nakay mga sarcastic words somehow makadescribe sa ilaha. So si Paul ingon po siya na I wish that you have a really the kingdom. Unsa man ang kingdom? The kingdom of God which is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Nagaana gid si Paul ba na unta no nga na I wish naagid mo sa gingharian sa Ginoo naanam sa kingdom para po no, ma-share ninyo sa amua. But you know that Paul has already that kingdom. No? Kaya lang naging sarcastic lang gid siya ani sa ilaha. Kay si Paul pod concerned po siya kaayo sa mga apostles. If you read verse 9, ingon diri alang kanako kaming mga apostoles murag gibutang sa Dios sa labing ubos nga kahimtang sama kami sa mga hinukman nga patyon og nahimong talan-awon sa tibuok kalibutan sa tanang mga tawo ug sa tanang mga anghel. So for I think God exhibited as apostles last of all as men condemned to death because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men. So there is only one person behind these apostles na sa man ang very last ang ginaingon din very humble. Alright? So kisa man ang pinaka-humble na tao si Jesus Christ, no? Ang next kay Jesus Christ na supposed to be ingon din na for God exhibited as apostles last of all. So kung baga si Jesus Christ ang pinaka-humble na tao, ang next is ang apostles gina-describe din ni, no? So ang apostles gid ay mao gid ni, no, ang next to Jesus Christ, next in line. Apostles also teach us that they are truly spiritual. Kung syempre kung next man sila ni Jesus Christ, kung unsa ang attitude or unsa kung kinsa si Jesus Christ is ing ana pod ang mga apostles kung naa ang mahigugmaon sila sa mga taong dili dapat higugmaon, pasensyoso sila, grabe ang ilahang sacrifice kung mag-sacrifice sila, no, kung grabe ang ilahang patience, dapat ing ani ang mga apostles kay sila man ang next in line ni Jesus Christ, no? They knew how to take the last place in the eyes of men gracefully. Kaya na ganing grabe magpakumbaba. Para lami na unta kaayong mag-retaliate, lami na unta kaayong mag-revenge, lami na kayo unta magtubag-tubag, pero mag-compose ni siya ba na Lord? Tabangin jud ko Holy Spirit. Nakadili ang di ko makatubag-an niya, tabangin jud ko, no? Which is ingana ang dapat ang apostles who are last in the world, no? Kung ang apostles man sila man ang pinaka-humble, kumbaga next in line with Jesus Christ. So kung last man sila sa world, so sila ang pinaka-first sa kingdom ni Lord, kingdom ni God. Power no, makaalay ka na. O very opposite yung kaayo, mag-operate ang langit ug ang yuta. Very opposite yung kaayo. Diba? Kung tanawang po mo, kung naa ka din sa yuta, sikat ka kung ikaw ang pinakadaghan nag-like sa imuha. Mag-post lang ka din na, grabe din kayo mong followers, ikaw pinakadagang followers, sikat ka sa kalibutan. Pero sa gingharian sa Ginoo, dili ka sikat dito kung ikaw ay gina-follow lang ka, dapat ikaw jud ang nag-serve. As you serve a lot of people, sikat ka sa mata sa Ginoo.
Pero kung dili sa kalibutan, dapat ikaw ang ginaserbihan. Daghan kag mga katabang, daghan kay nagka-follow sa imo, no? So, kung sikat ka sa kalibutan, meaning kung opposite jud kayo, ang langit ug yuta mag-operate. Okay? Muna din those whom are called by God for special ministry. Now, this is a very special ministry. If you are called to become an apostles, nakabalo naman yun ang 5 ministries, no? Mani siya ingon na apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. So, kung kani sila kung called ka, gitawag ka as an apostle na kay apostolic ministry, dapat naagid ning mga batasan na gina-describe diri, ikaw ang pinaka-last in the line, ikaw ang usually gina-dishonor, ikaw usually ginakatawan ka sa mga tao. Even ang mga dili maayong espiritu, kanang mga evil spirit, ginamak ka nila. No? Because of kabalo gyud kaayo na pag naa ka sa apostolic ministry, ikaw ang next in line ni Jesus Christ. Very, very humble. No? Na mo ni ang hiningon ko sa inyo ano na kagahapon na ang 1 Corinthians chapter 4 is about being a servant of Christ. Since all of us are servant na naminaw karon no sa Zoom is makarelate na kita ani. Am I? Am I? Na really a great servant of Christ. Somehow kung maka-assess ka karon na Lord naapagay ko kanang pagkukulang. Still Lord immature pa dahil ko in this area, no? Dili lang ta na dili lang ka mag-react, but you need to respond. No, all of us need correction. So din ni ginapakita sa ako kung sa magid ni a great servant of Jesus Christ. So magpadayon ta dinhi sa verse 10. Ingon din ni we are fools for Christ's sake, but you are prudent in Christ. We are weak, but you are strong. You are distinguished, but we are without honor. Sa Bisayaon nato kay mas ganahan pud ko sa Bisaya ba kay madut-an ka gamay. Ingon din ni tungod sa among pagtudlo, mahitungod kang Kristo. Nakaingon ang mga tao na mga buwang kami. Nabay makarelate din ni naay nag-ingon sa inyo na buang na mo. Ako kay mo gid na giingon sa kuan na buang na daw ko. Apan kamo naghunahuna nga mga maalam kamo tungod kay anak kamo kang Kristo. Mga maluya kami. Apan sa inyong hunahuna kamo lig-on. Gidayeg pa kamo sa mga tao apan kami gitamay lang nila. Here makita nimo sa kalibutanon ang mga tao lahi ang ilang panan-awon sa atoa. Muratag ka ng mga kanang criminals na ana po di mga pakpak boys ba? No? Nga may mga dancers karon kay naa ni mga pakpak boys. Mamatay for example mga Eureka bisig gilahi na ilang pangalan karon. No? Kay ani man ang the way mo tan-aw ang kalibutanon. No? Grabe makamak. Grabe jud kaayo mag-persecute, no? Mo condemn. That's in the eyes of the world. No? Ana ang ilang panan-aw. They thought sila na ang maayo, sila ang pinaka-bright, sila ang pinaka-influential, sila ang pinaka-strong. Ang tanaw po nila sa to weak. Luoy kay ni kanang ako na sila, kanang mga nagsimba na sila ana ay mga disciple na sila. Tanaw nila is pobre. Tanaw nila luoy kay na sila. No? Lahi gyud ang panan-awon sa mga tao na sa kalibutan. We are so weak. No? So kaya dapat ka madunggan nimo karon dili na ka dapat mag-imo-imo o dili na ka dapat magduha-duha magpadayon ba baka maging disciple. Kay giingon naman din ni ang maging disciple daw ka is mao gyud daw ni ang tan-aw sa kalibutan sa imo ha. No? Which is before no I cannot understand this. Ang giingnan kog buang. Asa man ko nabuang? Kanang nakakanag ko sa concept. Na nakailan raman ko sa Ginoo, nag-serve lamang sa Ginoo. Kay kung usa pud na ako ang nadawat, ako naman pud gi-share sa ilaha. Then karon ako pa noon ang mali, ako pa noon ang dautan ani, no? So more sa ba ni Lord, tama ba ni akong gisudlan Lord? Makaana ka ba, maka-questions ka na ay mga doubts sa imo na kasi na-confused ka. But this time if you really read the word of God,
Nakasulat na gidaan din ha, dili lang ikaw nag-iisa naka-experience ana. Even those disciples before ni Jesus Christ, kaya sila Polo karon, mao man ni sila, nakita nimo, no? So we see the contrast between the spirituality and the carnality in all verses, no? Kung tanawon nimo dinhi sa Bible, makita gyud ma-distinguish gyud dinhi kung kinsa tong mga carnal people and kinsa tong naay mga espirituhanon, na ang Holy Spirit. Okay? Kay katudang mga carnal Christians, they want to be appear great in the world. True enough. Gusto gyud nila mga kaning mga earthly people or mga carnal Christians, even carnal Christians, no? Gusto gyud nila sila ang pinakasikat, sila ang pinaka the best, maayo. Gusto gyud na nila sila gyud ang makita, no? Unlike kani mga spiritual people, willing gyud kayo sila na dawat kay na nila, sige, nabuang nga lagi ko. Okay ra. No? Humble man, right? Kita mo karon, wala lagi weak lagi ko. Kaya nakasambot ng manggod, no? Ang mga people na disciple yung ni Jesus Christ, kasi Jesus Christ ba is very humble. So since we are the follower of Jesus Christ, dapat na naapod na sa ato ang ang humility, no? Mao nang makaingon jud kaya weak lagi ko, kay kabalo ko, no? Gusto na ako na ma-fulfill ang purpose nako, purpose ni Lord para sa akong kinabuhi, no? I know sa imong mata dili ko ang pinaka the best and great sa imo, nga gamay ang panan-awon nimo sa kuha. Pero kabalo ko sa panan-awon sa Ginoo, dako kaayo ko sa iyaha. Right? So, mo ni siya in 1 Corinthians chapter 4, 9 to 13. Nag-describe din ni what are those characteristics or qualification of being a great servant of Jesus Christ. No, ako nag-take note ko ani. I pray no after you receive the word today, you also take note no kung unsa gyud itong mga criteria na mahimo tang great servant of Jesus Christ. Okay? So this is very important passage kay since naan man sa 9, 10, 11, 12, 13 naaman din ang qualifications. Tan-awon nimo dinhi no basahon pud nato ning 1 Corinthians chapter 12 verse 28 kay mao man ni ang gidi pag-describe sa apostles dinhi no. Ingon dinhi 1 Corinthians 12 verse 28, and God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helps, administrations, various kinds of tongues. Okay? So, naaday diri ang no, gi-mention kiday diri ang administrations po da ay no. It's a really a gift no. So sa Bisaya pa ni ug niini nga lawas ang matag tumutuo gihatagan sa iyang buluhaton. Una sa tanan mga apostoles, una apostles, ikaduha mga propeta, ikatulo mga magtutudlo, dayon ang mga nagahimo og mga milagro, mga ayo sa mga masakiton, mga nagatabang sa mga nangahinganlan, mga magtatambag og mga nagasulti sa pinulungan nga wala nila matun-i. So first, God really appointed in the church is first is the apostles. Okay? The number one in the God's eyes, ang una gyud ay nasa mata sa atong Ginoo kining mga apostles kay sila ay ang next in line ni Jesus Christ. Very humble. Apostles, apostolic ministry have the heart to plant a church. Dili basta-basta mo plant a church. May pagbasa gyud nako ani anak ko Lord. Grabe ba no na flashback ko again. No, what's really about to plant a church? Hindi yun lalim ang mo plant a church. Ako gani mismo katong time nala ko yung mga word, ginaingnan ako ni Lord. Okay, plant a church, plant a church, plant a church. So, ako pa yun nimingon na Lord, di man ako ni kaya, di siguro di jud na mo ni makaya Lord. Sige pa Lord kanang kailangan pa na ko more confirmation from you Lord. Sige pagbalik-balik ba no? Pero si Lord sige na po balik-balik plant a church, until such time na ay gyud siya right time na nagplant og church. Kay I know it's not easy. But this time no, kay kung makaingon kag kanang it's really the grace of God yun no, to have
to have you kamo pud gi-appoint pud mo ni Lord maging part pud sa DCIM, no? And now we really experience and witness na ang mata sa Ginoo naapod sa atoa. Ginatan-aw ta niya kung tama ba ang atong kasing-kasing na pag-serve sa iyaha, ang pag-serve sa mga tao, no? So hinahinay nakita gyud sa Ginoo, we are the apple of his eyes. Okay? Nakita gyud sa Ginoo ang sulod sa tong kasing-kasing. Then here comes, no, nga bag-o ta, hinahinay jud. Amazing jud kayo when I read this, no. Ay Lord, salamat Lord na giimo ming ginabag-o sa among mga batasan, especially kani amo ang pagiging prideful, Lord God. Okay? What is the first in God's eye is the last in the world's eyes. And that is the indications of how God's view and man's view and who are, and these are totally opposite to one another. Like what I've said, no, very opposite jud kaayo, lahi jud kaayo. Kay kung tanawon nimo sa verse 10, kay kita, no, tanawon mga disciples ni Christ, ingnan tag nga buang sa mga carnal mga tao, no? But kung tanawon pud nimo ning naa sa Corinthians or kaning mga carnal Corinthians, they thought na bright na kay sila, no? Hawd na kay sila na murag kanang kaya na gyud nila, murag abi nila kanang they are really mature, no, sa spiritual. But mao na pagtanaw nila sa ilang self. But kung tanawon nimo, no, kung si Apostle Paul, kung siya mismo nag-assess ani nila, is layo ra jud kaayo sa tinuod. That's why no kani mga Corinthians manggod mga people na ni, they want to please men. Mo nang kung mag-share sila sa word kay gusto gyud nila ma-impress ning mga nasa kalibutan ng mga tao, kaning mga bright, kaning mga influential, kaning mga dato. No, so they're trying to ano kana ganing please them. Mo nang pag may magkanang mag kita as a disciples of Christ, somehow napakay temptation na ay akong audience biya kay naa biya si mayor diri. Ay naa biya akong kuan diri, ang ako ang classmate atong pinakadato biya jud kaayo naa dinhi, no? Naabay kabaguhan sa imuhang pag-share sa word dinha kung kabalo ka sa imong audience. Pwede possible na wala ka nag-stand sa imuhang sarili na naa ka, you are an ambassador of Christ, you're bringing the message of Christ na naa ka din na. Now, no matter what, who is your audience, kailangan mo tindog jud ka din ha. No? Mo i-share jud nimo ang gospel. Kung unsang giingon sa imo sa Ginoo, mo jud nang i-share. Tama kay nang makabalo ka sa imong audience na ay changes may tabo ba? Ay dili lang sa nako ni istorya kay basin masakitan ni siya ani dili niya ni dawat di basig di na nimo balik din ni ba. Sayang pud. Dato biya ni mo tabang pud biya ni. Nay mga ingana pwede pud na possible pud na, no? Ingani ang mga batasan pud sa mga Corinthians, mga na din na because they thought, no, na maayo na sila. Pero naay ay kanang leaking, no, naay compromise behind that ba, no? So kita as a disciples of Christ kailangan dili jud ta mag sana mo mo go sa flow sa word. Okay? You are being chosen by God, no? The mouthpiece of God. You're bringing the truth about God. So kailangan mo stand jud ka dinha. No matter what, kung dili man nila madawat ang words na ilang ma-receive, just pray, Lord, I pray for them. I-open nimo ilang spiritual eyes and ears na ma-receive nila ni. I pray, Lord, na dili sila mag-react, but they will respond, Lord. You pray. Kay ang Ginoo ra gyud ang maka-open, no? Ang Ginoo ra gyud ang makatandog, makabag-o sa tao. Okay? Ikaw din na dapat mo stand jud ka. Na jud ka sa dapig jud ka sa Ginoo as an ambassadors of Christ kay ang kalibutanon baya kung masking unsaon pa nimo pahawd-hawd din na pero sa ngalan na
kabalo siya nangalagad ka sa Ginoo, lahi ang ilahang pagtanaw sa imo ha. Abi nimo hawd na ka dinha pero ang pagtanaw nila still gyapon no, baba gyapon ang tanaw nila sa imo ha. Very small, very weak, no? And lahi jud ang panan-awon sa world sa atoa. Pero karon kung nakabalo ka ani sa nahitabo sa mga Corinthians, dapat ikaw mismo, okay Lord, salamat sa revelation this time. No matter what, who is my audience, mapadato, mapapobre, ma-influential ba na sila, naa ba sila sa politics, sikat ba sila, ang mga artista ba na sila, Lord, I don't care. I don't please them, I please you. Unsa man imong mensahe karon Lord, na ako ang ihatag para sa ilaha. Kung medyo tough man, pero with love, it's okay Lord. Tagay ko grace Lord. Tagay ko boldness Lord. Tagay ko authority Lord. Tagay ko anointing Lord. You stand there. Na, dili ka dapat musabay sa flow sa ilaha. Dili ka motanaw og audience. Kay mao pud na somehow makalahi ang imuhang tema na sa imuhang pulong sa Ginoo, nagihatag sa Ginoo sa imuha na supposedly para sa ilaha. Okay? Ang mga Corinthians kay gusto gid nila ano, masikat sila no. They wanted the esteem of men. They wanted na kaning mga Corinthians kanang ang tanaw sa ubang tao sa ila hawd. Okay? So we are not like that, no. Mao na ang mga batasan sa carnal Corinthians. They're seeking to be wise, but in the eyes of the world, still gamay gyapon ang pananaw sa ilaha, no? Ang tan-aw gyapon sa ilaha is bubo gyapon. Okay? So, ingon din ni a true servant of God is one who is last in the eyes of the world, but or weak in the eyes of the world, despised and not distinguished in the eyes of the world. So karon kung nakabalo ka ani, okay ra ba sa imo ha? Na mo serve gyapon ka sa Ginoo? Ikaw ang pinaka-humble. Dili ka mag-retaliate, dili ka mag-revenge. No? Even though ang mga people ginamak na ka, gina-persecute ka, but you maintain the humility. No? Kasi giingon na ka, wala na sila, no? Mga kwara na sila. Yano-yano ra na sila. No? Mga pobre ra na sila. No? Naapay sa mga naa sila din na. Kay, kung mangguna sila, mga pobre mangguni sila. O naa na sila din na, kay tungod, kailangan yun nila ang Ginoo kay dako man sila sala. No? Lahi gyud magtan-aw ang mga naa sa world, despise and not distinguished in the eyes of the world. Okay, verse 11, to this present are we are both hungry and thirsty and poorly clothed and are roughly treated and are homeless. Okay, if you are really God's greatest servant, you are diri po nang ingon din ha, no? Kung servant jud ka ni Lord, dili gid kaayo nimo kailangan necessary na makakaon pug ka ng lami jud kaayo na pagkaon, the best food jud. Alright? So, when naa ako'y mga pang-ingon din ni no na mga like example, necessary for example, best food. Grabe jud Lord, dili jud mi pwede mo kaon og kanang pinakalami na pagkaon. But disciple jud mi nimo. Ano? When I meditate this word, nag-cross pud na sa akong mind. Dili ba jud kailangan, Lord, we have the right. But if you understood what Paul is saying here, no, as an apostle, makita nimo ang iyang heart this time na kailangan po ay masking gulay imuhang pagkaon, dili ka mo entitleitis. Mayong ka na Lord, disciple ba ko nimo Lord? Lord, kusgan ba ako nimo na mahimo man kang prideful ana. Gina point lang din ni na being as a servant of God, dili ka mag-entitleitis kung unsa ang gihatag ni Lord sa imo ha. You maintain the spirit of humility, right? Dili ka maging garboso. Moningon din, the greatest servants are not necessarily eating the best food. Kung tan-awon nimo si Paul, nag-struggle pud biya siya siyang kinabuhi. No? Nagkwambiya pud siya, kanang naningkamot pud siya, ng trabaho siya with his own hands, no? Para lang jud makakaumpod.
Di ba? Kay sometimes po nato na si Paul, nadato siya. Pero naapay testing siya, naapon siya mga pang-agi ang gina-go through. Kung sige tinuod ba gyud mo serve ka sa ako may agi daw ka nang wala kay makaon. Mo serve pa ba ka sa ako Baka tong time na bago pa lang ta nag-restoration weekend. I don't know kung maybe naamon dinhin makaingon na, Lord, I love you, Lord. Lord, I love you, Lord. Dili gyud ti kabiyaan. I want to serve you, Lord, no matter what, Lord. Antod mamatay na lang jud ko, Lord. Di jud ti kabiyaan mo serve jud ko sa imo, Lord. So nag-ingon ka ana, gitistingan ka sa Ginoo. Be tanaw na to be, kanang wala kay makaon, wa kay kwarta, mo-serve pa ba ka sa kuha? Matanaw na to be kung wala na kay pambayad sa imong sa imong bill din na sa suga, kuryente din na. Mo-serve pa ba ka sa kanang wala kay makaon, masking fasting na. Wala gyapon kay pagkaon, mga pinalang unta ka. Mo-serve pa ba ka sa kuha? O pila na ba ka bulan? Wala kay kwarta, gigunitan. Mo-serve pa ba ka sa kuha? Mao ning dinhi makita jud nimo ba Paul's life grabe gid na-maintain jud niya ang iyang humility. Nanrabaho pud in town siya ningkamot pud in town siya no. Ingon diri, a true servant of God can never be a rich man in this world. Giningon in this world. Kung tan-awon nimo kung unsa gyud ang dato jud na dato. Di ba mo tanaw ka sa social media? Say makaanak gyud ko, lalayuan na gyud ang Pilipinas no. Ang grabe ang technology nila. Ang technology sa gawas, grabe. Robot-robot na dito. And kuya na gyud kay ilahang way of living. Ang ilang mga balay high-tech na jud kaayo. Layo ra jud kaayo. Mo na ingon din ni a true servant of God can never be a rich man in this world. Kay kung ikaw po dato pud ka kaayo. Naa pa ba jud kay panahon? Ma-serve sa Ginoo, no? Kaya ganing kay gusto ba nimo once you taste the world, it's hard for you already, no, to let go. Ay gusto nimo na ma-maintain nimo na walay contentment, walay satisfaction. Tanawan nimo ni mga politics. Nahimo ng presidente pero dapat magpahulay na humana naman unta pero nibalik na pud sila ana ba no. Ang kaning mga gwapa na unta pero napabotox, napagipangdungag-dungag sa mga nang wala di kontento. Lisod jud kaayo mo kung tinuod jud ka mo serve sa Ginoo, no? Makita nimo ni you can never be a rich man in this world. Kaya ngano very hard to serve God. You have, di ba? Wala jud ka ng two masters. I-serve nimo ang kwarta, serve nimo ang Ginoo. Yes, no? Itudluan naman jud ta. Walay mali. Mananrabaho ka din ha. Para man na sa atua. Magkakaon pud ta. I tell you, lahi ang standard no sa rich na tao. So, a true servant of God can never be rich. He will experience hunger and thirst. Kung ikaw disciple ka sa Ginoo, maka-experience jud ka ni which is true. Na-experience jud namo ni, no? And ingon din he does not have the rich food many rich people can have. Na may mga pagkaon ng mga dato na dili na to makaon. Nung kato ganing say tawag ganing say makita na ko sa social media. So ganing lingin-lingin na gamay murag liso gamay lang siya sa liso sa papaya. Kaya ginabutang sa kan na gamay nalingin. Mahal daw na kaayo ang mga dato mao na ilang mga pagkaon nakatila. Caviar. Nakakaon na ba mga anak? So, di ba mga dato? So, imagine mo na, lahi gid ang mga pagkaon sa mga dato. So, and even ang ilang mga sinina, makasuot man sila ukay. Ang kumusot, di ba? Kita, hilugan pa ang mga ukay. Basta apply lang blood ni Jesus para ma-break lang jud ang curse. Kay basigunyag, ang tag-iya atong sinina, kay na ay mga kagid na mga sakit. Tapos ningon po kani akong sinina, ako ini panghatag or ibaligya ang makasuot ani kay kagiron pod na ikaw nakakuha ato. Ano? So kailangan jud kay apply nimo ang blood ni Jesus. So apply yung blood of Jesus for this Lord. Ana. So mo ni siya na the greatest apostles that we can see are poorly clothed, does not have enough food to eat, just sufficient to keep him alive.
He was roughly treated by the people around him and homeless in a sense like Jesus. Diba si Jesus wala may balay, no permanent house. So simplicity when it comes to earthly things, working with his own hands, ingani ang mga apostles. Okay, mga apostle. Verse 12, and we toil working with our own hands. When we are revived, we bless them. We bless. When we are persecuted, we endure. So, one of the characteristic or qualifications of being a great servant of Christ is, no, dili ka mo tunglo sa bang tao, but instead, i-bless nimo sila. Kanang dili na maayo mo madunggan sa ilaha, no, still you bless them. When you are persecuted, when we are persecuted for other people, kung miingon man sila og kanang mga miserable na mga tunglo na gipang-ingon sa ato, mukha lang jud ka, ana ganing humble lang jud ka. Okay, but I believe dili na mahitabo sa kuha. If you're really disciples of Christ, anything na gi-utter na curse words sa imo nga, di jud ka madutlan ana. Pwera na lang kung naa kay stronghold, na ay gunit ang yawa sa imo, possible na siya modulot ang curse na gi-curse sa imo sa isa ka tao. Okay? So, dinhi, no, a truly spiritual man believes that everything works for his own good, no, for his own good, and dili siya magsigig reklamo. Kabalo siya, no. Ang mga servant daw ni Christ is dili mo reklamo. Humana naman ta, no. Mao man ang pinaka hate number 1, no, hate ni Lord kani mga reklamador. Kay mao na siya ang dili maka-attract of blessings. Once you keep on complaining, no, makita nimo ngano walay niabot na blessing. If you keep on complaining instead of magiging grateful ka, Lord, salamat Lord, Lord, thank you Lord, mo na ang maka-attract sa ato og blessings. But if you are truly spiritual man, nagatuo jud ka na everything nahitabo sa imo because of the sovereignty of God, nag-trust ka sa iya, it will turn good. If you really love God, no, dili ka complain, but nasabtan nimo, yes Lord, I know there's a purpose on this. Those people nag-persecute sa imo, itong mga tao nagahatag og kanang gina-down kanila, no? But your submission to God is very kanang to the highest ba? Yes Lord, I understand Lord. Yes Lord, I love you Lord. Yes Lord, dili jud ko mo retaliate anila. Yes Lord, dili jud ko mo kuan anila mo revenge sa ilaha Lord. Dawat jud muna na disciple ka ni Jesus Christ, part jud ang persecutions, no. Na may mga tao na gina-slander kanila, ginagasip kanila, ginasiraan kanila, but you still, no, maintain the humility. A truly servant of God can conciliate, ingon din no, in verse 13. It means you can patch up and make peace. Kanang ma-maintain gyapon nimo, no, ang pagiging peacemaker nimo. Dili ka murar, dili ka mangambras. Kung dili, okay, no, ikaw una mo say sorry ba, or mayingon ka sila ngano daay kanang nasuko ka sa ako, unsa daay reason, or ikaw mismo una maingon, ay sorry unsa daay naka-hurt sa imo or wala lang siguro ko, unaware lang siguro, sige daw ingno daw ko unsa daay akong nahimo, pero mag-sorry na jud ko daan sa imo, bisig unaware lang jud ka ana. So ikaw mismo una mag-patch up. Yan na yun sa verse 13, when we are slandered, we try to conciliate or appease or pacify. We have become as the scum of the world, the dregs of all things, even until now. Ingon dinhi, gipakaulawan kami, apan gibalusan na mo kalumo. Hangtod karon sa huna-huna sa mga tao, kami labing ubos og murag basura lang. Okay? Dawat man kaya na nimo, no? Ingon dinhi, we are the scum of the world. Pasabot anang scum is worthless ka na pagkatao. The dregs, unsa man ang dregs, undesirable ka. Dili ka kaaya-aya, no? So, pangutanan nako karon, ganahan pa ba ka ani ng ministry? Ganahan pa ba ka maging disciple ni Jesus Christ?
if you are called to become an apostle, no? Kung gitawag jud ka ni Lord na motindog kag church, kaya na ba nimo ni? Naa na ba ang qualification sa imuha kani? Imagine mo na, grabe, pinaka-humble. No, na mga tao gusto kaayong magiging apostle, mo plant ang church. Pero naa na ba ni ang qualification na ni? It's not easy. No, but if you are called now, naa na kay karon makita nimo karon na dapat di kani di ang dapat nako ni bagon sa akong batasan, no? Because a true servant of God, naa siya ang qualifications, mabasa nimo sa verse 9 to 13. Alright? So, naiuban din na gusto kay maging apostle pero wala nila nasabtan. Unsa gyud ang ilahang dapat na baguhon sa ilang mga may mga qualifications, di ba? Kung mandrabaho ka, basahon nimo, qualified ba ko ana? Maging secretary? Qualified ba ko ana na maging manager? Na ay mga qualifications. Sama po dani, na ako yung qualifications. Ngaon nimo, ako man gibasa balik ning from verse 9 to 13. Tanawon nimo isa-isa na ako ba na din yun? The qualifications of a true servant of God. If you read that in 1 Corinthians chapter 4 verse 9 to 13, first, they knew how to take the last place in the eyes of men gracefully. Second, they are willing to appear fool and weak in order to fulfill God's purpose and be great in His eyes. Third, there is simplicity when it comes to earthly things and working with His own hands. Mandrabaho. Four, they doesn't complain about the people for making their life miserable. Fifth, they believes that everything works for His own good and they got no complaint against everyone, even if they are persecuted. They submit to God and they accept it. And six, they can conciliate. It means they can patch up and make peace. Oh, mga characteristics being a true servant of God, or if you want to have that apostolic ministry. Okay, so if you want to see who is a true servant of God, we have to see through the God's eyes and not to according to the world opinions. No, ay kanilang siya kay kamag ni siya dato ni angay nin diri na posisyon ay kanini siya gyud ang mulid ana. Ayaw jud kamo tan-aw sa the way kamo tan-aw sa world. Lahi ang standard ni Lord. Alright? So always jud ka mo tan-aw kung unsa mo tan-aw si Lord sa mga tao. Okay? Lord, pakita pa gud sa kuha, Lord. Kanang the way kamo tan-aw sa ani Lord, kay kung ako mo tan-aw ni lamia jud laparuhon ani niya. Uy. Makuha ni mo na madunggan ba na nimo sa uban or ikaw makastorya ba ka ana? Pakita pa jud ko ani Lord kung ganong grabe man ang pag-antos nimo ani Lord, grabe man imong grasya ani niya Lord, grabe man nimo siya ka-love. Kay kung ako mo tanaw wala na jud Lord, no. Diretso judge dayon, no. Dali ra gid kay maka-judge ang tao. Then ikaw pa noon ang maghukom sa iya ha. So, this is how we should be. All right? Na previous na gitudlo sa ato from verse chapter 1 to I think 7 no yesterday akong gi-share about how dili ta mag-judge kay wala ka kabalo unsa iyang sulod siyang hunahuna, wa ka kabalo unsa ang motibo pud niya, no. So mao ning si Paul diri giingon niya unsa gid ang qualifications of being a good servant of Christ. And Paul kung tanaw nimo si Paul, no, he's a humble man who live simply life. He works in his own hands. He also blessed those who curse him and despised by the clever and intelligent people in the world. Dili ginatagaan og high regard si Paul sa mga bright kani mga dato kani mga influential, but stood true to God and is number one in God's eye. Wala siya labot. Kung ang tanaw sa iya gamay lang, no? Dili siya ginapansin. Pero katagani usahay kung dili gani ta sa pansinon, kay magluod dayon. Pero si Paul tanawon nimo ang iyahang humility, no?
Wa siya ilabot kundi ko nimo pansinon kay ako, grabe. Sikat ko sa mata sa Ginoo. Palangga ko, no? Number 1 ko, I am the apple of the eyes of my God, of my Father in heaven. Pero diri kung di ko nimo tagdon, okay lang, wala ko labot sa imo. That's why ingon siya dinhi sa verse 14, I do not write these things to shame you or to make you feel bad. Ingon din na. But to admonish you as my beloved children. Ingon siya, ako ning gisulat din ni para matudluan mo o makorek mo sa inyong mga wrong ninyong mga opinions. Kung sa man ang opinion ninyo, kung sa gid ang spirituality. Kung sa gid ay kanang puno ka sa presensya sa Ginoo. Mga anak, ang ingon ni din na mga anak. Kay tungod love ta mo, gusto ta mo i-correct. Tama? If ayaw jud mo mangluod no sa imong mga mama, sa imong papa, or sa imong say, sa imong husband ba, or sa imong wife ba, kung makorek ka. Kay gigamit na siya ni Lord para makorek ka kay tungod dili si Lord gusto na mapahamak ka ing anak ka higugma sa atong Ginoo. That's why yesterday, kagahapon mo to lang, nami sa bed ni Wendell, lang gud kanang nag-rest na ko sa kong likod kay syempre pag mag-study ka sakit imong likod, imong lubot, ang tanan no sakit. So naghigda ako ato din si Wendell pud nakahigda man pud siya. Wala lang kalit lang jud ko ingon sa iya. Lang, I still love you. Masin kapila ko nimong i-correct karon baka daghan jud ko nimong gi-correct karon, no? Naman gyud time season ba na permitted jud ka ma-correct sa imong bana, no? Usahay ka nang malahi imong buot pag i-correct ka sa imong bana. Kadali lang. Ako ra ba na ingani, ikaw man pod. Ano dili magana ba no? Pero katong kagahapon, lagi isa-isa jud na love gyud gyapon ti ka. Salamat sa pag-correct nimo sa ako, kay kabalo ko love jud ko nimo. So na mga ingana na season sa tuang life no. Kanang instead na kanang mag-meditate ka sa imuhang pag-correct sa imuha sa imong bana ba, sa imong mama ba, sa imong papa ba niya, whoever is that person, is imuhang dapat ma-meditate ang good side na mayon ka. Love gyud ko ano niya kay correct gyud ko niya. Which is ani, grabe ka sarcastic si Paul sa ilaha. Pero ingon siya na wala na ko ni gisulat kay tungod dili ta mo love. Love ta mo, mga anak ta mo. Kanang ingon din na kay dili ko gusto mawala mo. Naay mga teachings niya na na-receive ninyo siguro na dili mao, kailangan nato itama, i-correct nato. Grabe jud ang heart ni Paul din ni. He has the heart of a father, no? Tinuod yun na spiritual man gud siya. Okay? Dinhi gi-describe po din ni o gi-mention po din ni na about being a teacher, right? So it's really easy to become a Bible teacher or a teacher. And it's really hard or difficult to become a father. Tinuod man jud or i-relate ba nimo as a mother, this or a parent, dili jud lalim maging mama ka or maging papa ka. Tama? Kay ang mga teacher daw, nagatudlo ni sa eskwelahan, mutudlo lang. Mutudlo siya 8 to 5 din ha. And then after niya pagtudlo, muuli na siya. Wala na siya ilabot sa iyang mga estudyante. Pero ang papa, dili uy. All the time gid na siya naga-care sa iyang anak. Ano sa kaya to? Alahi gid ang papa mo protect, mo provide. No, magiinhuon sa man, iya gyud ang protect iyang anak. Mo provide gid na siya. Palanggaon jud na niya, iya gyud na i-nurture. Walay ingon na buntag lang. No? Buntag magabi makadlawon pa na mao gyud na ang kasing-kasing sa father. Pero ang mga teachers, yes, daghan man kaayong maayong teacher sa kalibutan. Pero naa gyud mga papa pod na dili kailangan og sweldo kay ang mga teachers maging great teacher sila sa base sa ilahang sweldo. Kani maningkamot ko ani kay basi ma-most ko. Most teacher, maayong teacher of the year ug naa ako'y bonus karong December. No? Sing naay mga ingana na panan-ahon. Pero ang father walay salary, iya gid ihatag ang pinaka the best of all of best gid niya to protect and to provide his children. One father, Yeah. many teachers. Yeah, no? Ingon din ni sa verse 15, for if you were to have countless or many tutors in Christ, yet you would not have many fathers. For in Christ I became your father
through the gospel. Ingon siya diri, I became your father, and I'm not only your teacher. Kaya ang father, pwede po siya mag-teacher, mutudlo. Tama. Pero ang teacher, lisod po kaayo maging father. Kay ang ilahang job of description is mutudlo ra gyud sila. Wala siya labot after ana. Dili na siya mo, beyond of that, dili na siya mo care sa ilang mga estudyante. Since I am your father, and you are my children, then it's good for you to follow me, to imitate me. Mao ni sa verse 16, therefore I exhort you, be imitators of me, or follow me. Busa, gihangi ko kamo, nga sundon ninyo ang akong gibuhat. Alright? So, dili ka mo seek na mahimo kang great sa world. But instead, no, i-bless nimong those na i-curse nimo, mao na ang gibuhat ni Paul. I-follow nimo ang unsang gibuhat ni Paul. Kaya ang mga tao sa Corinthians is ganahan kay sila, masikat sila na ilang pagka-bride, pagiging maayo, pagkadato. Pero si Paul no, wala siya nagtan-aw kung sikat ba siya o dili siya sikat, o siya ba sikat ba siya sa kalibutanon. Basta ang iya ha, tama ang iyang kasing-kasing sa paghigugma o pag-serve sa Ginoo. Kaya ang uban, pag itunglo sila, tungluhan pod. Pero si Paul, mo na siya, sige, i-imitate ko. Kung naamay mo tunglo sa ako, o mo tunglo sa inyo, ayaw sila tungluha. I-bless noon mo sila, i-pray mo sila. Mo na giingon din ha. No? So, mo na giingon ni Paul na, if the world will treat you like a scum, kung ang kalibutanon, mo treat si imo murag wala lang, or murag sabay Bisaya sa bastard, kay scam is another meaning of scam is bastard. Just humble yourself and accept it because there is no value in God's ay kumbaga, no? Kung gitawag man kanila dili maay na panganlan, no? Dawaton nimo na kay kabalo ka in the eyes of God, dili na siya good sa iyaha. Okay? So in verse 17, for this reason, I have sent to you Timothy, who is my beloved and faithful child in the Lord, and he will remind you of my ways, which are in Christ, just as I teach everywhere in every church. So si Paul, masing asa na simbahan, ginatudlo jud niya ang unsang kamatuoran. That is really the mark of a true spirituality. No, namutudlo jud ka unsay tinuod. Dili ka mag-compromise, dili ka magkanang muwid. Okay sa man imong audience diha, wala kay dili sila ang imuhang i-please kundi ang Ginoo. Okay? And kaning mga tao nasa Korintyo, sa Corinth, mga Corinth people, mano na ingon siya dinhi sa verse 18 kay mga arrogante man, abi hawd sila, ingon diri, now some have become arrogant, as though I were not coming to you. So si Paul, grabe ang iyang kasing-kasing pud sa ila, kay ano man. Kabulo ko, they can take over the church, pero dili na ko maatim na magdagan sila og church na ang itudlo niya dili maayo, kay mahimo siyang carnal church. So grabe gyud ang heart ni Paul. Mo nang gusto gyud nako ni sila tudluan. Gusto gyud nako ni matama ang ilahang usa ang ilahang mga doctrines na dawat na dili maayo, matama to. Okay. Ingana iyang heart, that's why ingon siya, I want to become your father. Dili lang ko teacher, I am your father also. I'm not only your teacher. So verse 19, but I will come to you soon, if the Lord wills, and I shall find out not the words of those who are arrogant, but their power. Dili maminaw si Paul kung unsa ka maayo ang ilahang mga diction din ha, grammar din ha, unsa pa na ka mga hawd kay sila mo storya, fluent ba sila sa English din ha, the way sila mag-share sa word ni God kay or sa pulong kay medyo arrogante. Dili siya ana, dili niya duwaton na. Ang gusto ni Lord makita is ang power na naa sa ilahang kinabuhi. Kung giunsa sila pagbag-o, no? Ang Holy Spirit na naa sa ila, kana iyang gusto makita sa mga Corinthians. Okay? When verse 20, for the kingdom of God
does not consist in words but in power. Mo na yung giingon. Mo na yung pinaka-importante din Dili ingon nga bright kay ka, hawd kay ka din ha. Mustura-sturya, no? Englishan lang nimo din ha. Or nalang kay your own vocabulary din ha na abi nimo ikaw ra nakasabot kay gusto rin nimo manganga ang mga audience imo. Yawa ato na words sing pasabot ato. Kanang imong diction din ha, ang imong intonations din ha. Abi nimo perfect na kaayo. Pero powerless. Dili na importante. Ang importante din ha, mga tinuod jud na ang imuhang way of life is kaning ang imuhang speech na sana ang kingdom sa Ginoo naa sa imuha. Ang power ni Lord naa sa imuha. That's why ingon din sa verse 21, what do you desire? Shall I come to you with a rod or with love and a spirit of gentleness? That's the spirit of a father. No, ang iyahang kung father man gud ka, dili lang ka perminti love 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 lang sa iya. Naa gyud nay correction, naa gyud nay rod. Dili pwede always gentle lang imong voice. No? Oh, mao ba? Ay ana di ay sige na pagbag-o lang. No, sige kaya lagi nimo pagbag-o lang jud ka. No? Sunod na po, sunod adlaw. Sige kaya lagi nimo na pagbag-o ra jud. Pila naabot na lang kag pila ka tuig. Ing ana ra gyapon ang imong intonation sa imong voice. Oh, gentle ra gyapon ka. Oh, pagbag-o lang. Kurang ra gyud na siya bunal oy. Kurang na siya grad. Sultiin nagkamatuoran. No? Tough love ang tawag ana. Di ba ma-awaken na siya? Only the word of God can change us. Wala gyud lain. Tagay na siya ang pulong sa Ginoo. Di ba? Double-edged sword ba ya ang word ni God that will penetrate to our soul. Kantaha pagod soul. no? No? So, mauna na kailangan jud as a need jud nato ang father. Somehow, Wendell, it's not only my husband. He has also a father's heart for me. No, gina-correct ko niya, no, gina-advisean ko niya, ginalab ko niya, nag-care siya sa kuha, ginatudluan ko siya. I'm so blessed to have not only a husband, but as a father ba, na naay spirit of a father ba. No? Dili mahadlok mo correct sa kuha. No, kay somehow, maybe sa inyo ha, naama mo'y makita sa ako dili man mo mustorya og tinuod kay mahadlok man mo og matungluhan. Ano? But only Wendell who can correct me. Kaya pasalamati pud na inyong bana, inyong asawa, makaingon og tinuod sa inyo ha. Okay? So muni ang manang gingon din ni Paul. So di inyong gusto. Now, always lang maglablab kay kung amahan mubunal man ang amahan. Ang teacher ba dili mo bunal, di ba kay kung mubunal ang teacher kasuhan man gyud. O dili na siya katrabaho og balik. Pero ang amahan na I love, napoy correction, napoy bunal. No, let's consider this na ang correction, it's a one way of loving us. Lisod man siya, pero kung ibutang na nimo sa imong kasing-kasing karon, okay, salamat Lord. Sa correction, salamat sa imong love, Lord God. Salamat Lord, no, kay si Paul, gusto niya i-lead niya ang mga anak niya matama ning na kining mga Corinthians people na din na matama ang ilang kinabuhi. Naa naman kailan naman sila sa Ginoo. No? They know already. Pero somehow kailangan lang jud og correction. Kay they are more on pleasing of people. Ay naga-judge sila mga tao pod. So kailangan jud matama ang ilang mga batasan, i-correct sila. Kung kailangan ugrad, kung kailangan magad, sama pud na sa ato ang biological na mga anak. No? Batilawi nagbunal, di ba? Walay tantrums. Di ba? Manuroy mo, mall, tapos kung inyong anak maghilak-hilak kay dili ihatag sa ilaha ang dulaan, patilawi lagi na og grad. No? Dili na og sabon. It's a way of correction. If you really love your son or your daughter, kailangan yun na grad. Tudluan mo ba? Disiplinahan mo ba? Tama nimo sila ba? Painful man jud kayo.
Ako magani usahay pag mabunalan ni Wendell si Haniel, very painful kay sa kuha. Usay mogawas ko usay mautong-utong jud ko di gid na ko kaya. Pero need man ni Haniel na, no? Para matama ra gid siya, madisiplina man gid siya. So, Lord, salamat jud Lord, no, sa akong heart Lord, no. Then after that makita nimo ang resulta. Wa jud na nimo makit-an. Di jud na mo na ma-experience ng tantrums kay Haniel. Kay kabalo jud siya, no. Even makita niya sa amoa pod unsa jud ang mag-sacrifice. Nag-sacrifice siya gahapon sa iyang mga kwan. Iyang nadawat na mga regalo gikan sa eskwelahan niya, kaning papremyo niya, kaning mga chocolates, mga dulaan, mga candies niya, gi-sacrifice niya, gitapok niya og gipanguha niya ako mga paper bag o gipangsulod-sulod niya didto ang iyahang na-receive. Iyaha doon ipanghatag siyang mga bisita, siyang party. Imagine nimo na, ano jud ko, I am so blessed to have this Haniel ba. Siya na at his age, naghimo na siya party niya, mo na gabi wala may laing pangutana sa iya pag human sa meeting. How's your party? How's your party? Ano? Ano ba, if you are really a parent or it's not only a father, if you are really a mother, learn from this, kay sa life ni Paul. Grabe ang humility, grabe ang patience, grabe ang iyang ang batasan ng pagiging father. Mo correct. Ayaw kahadlok. Pagkabalo ka na need na niya ang corrections, you correct. No? Some of you are here, nakatilaw na jud og correction, especially jud ang daghan jud kaayo muhatag og correction kay si Wendell man jud, he is really a father. No, naagi siya hard ba as a father na to correct. Dili yun na siya palimod-limod bang word ana kanay paaktik-atik. No, kung naagid kay kailangan i-correct jud kaniya. Ang sama naapoy public correction, naapoy one-on-one correction. Sa mga public correction, ma-amaze jud ko sa mga people naga-respond ana ng mga disciple. No, they have that heart ba, ang humility na syempre makabalo gud ang ubang people sa imuhang nabuhat na di maayo pero grabe jud ang humility no malaingon ko kay kay Zarina, saludo jud ko si imong Zar. Ano, bihira na gid ang ingana na disciple ba. Na so blessed to have kanang batasan na ingana attitude ni Zarina as humble as she is. No, right now kung asa siya gibitbit ni Lord ang pag-promote sa iya ha. No. So na may gyapoy correction na man gyapon na manggawas man gyapon na ingana na batasan ba't kabalo nakakaron no naay someone naga-love sa imuha naga-care sa imuha. Okay, let's pray. Lord, salamat Lord sa word of God naghatag din mo sa amon Lord. I know Lord God you love us so much and many times man minimo gina-correct Lord God, many times sa imong word Lord. And salamat kaayo Lord sa amo ang mga corrections Lord God. And kami Lord na nabago among kinabuhi. And right now Lord God, salamat Lord na gitagaan pud nimo mig grasya o God. And salamat po sa Lord sa imo Lord God, gitagaan pud nimo og wisdom Lord. Salamat Lord for this revelations that we received this morning. How to become a great servant of yours, Lord God. And it's our honor and privilege, Lord God. And always, Lord, that your name may be glorified, Lord. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen.